Part 49 na ng ating NBA Trivia. Game na agad. Questions from Hyde Icon 3. Paano daw nangyari yung NBA preseason sa Pinas noong 2013? Indiana versus Rockets. Sino nag-organize at saan napunta yung ticket sales? Yung laban ng Houston Rockets at Indiana Pacers sa MOA Arena noong 2013 ay bahagi ng NBA Global Games. Isang program ng NBA kung saan naglalaro sila ng preseason sa iba't ibang bansa. Para saan? Simple lang, pampalawak ng NBA market, mas maraming fans, mas maraming merch, mas maraming kita. Alam mo na. Sa tanong na sino ang nag-organize, ang sagot, syempre ang NBA Global at NBA Asia na may-ari ng event at nagdala ng mga teams. At kasama nila ang SM Lifestyle Entertainment o SMLI bilang promoter, nag-secure ng MOA Arena, nag-handle ng sponsors, marketing, logistics at syempre yung SM Tickets. So sino ang tunay na kumita sa ticket? Syempre yung may hawak ng ticketing at local promotion, si SM. Walang pinagkaiba yan sa pag-i-invite ng artist o singer dito sa Pilipinas. Yung promoter dito ang nagbabayad ng talent fee ng artist. Tapos, bahala na sila bumawi sa ticket sales. So si NBA, binayaran na ni SM. Si SM, bumawi na lang at kumita sa tickets. Ito naman from Nico Paule Navarro. Boss, yung haka ng New Zealand, saan nagsimula yon? Well, kung isa ka sa nawiwirduhan doon, yun kasi ay traditional na sayaw o posture dance ng mga Maori. Parang ward dance nila yon, isang ritual, spiritual o may tribal significance. Ito, ginagamit siya pandigmaan dati. Ginamit lang siya sa sports bandang late 1800s noong unang panahon ng New Zealand rugby teams. Doon na nagsimula na maging pre-game ritual bago ang mga laban. Kaya naging simbolo ang haka, hindi lang ng lakas at tapang, kundi ng cultural pride, identity, unity at respeto sa pinagmula ng tradisyon. At dahil nga pandigmaan ng original purpose, sinasamahan nila ng facial expressions na parang galit na galit. Yung mukhang gustong manakit. Way nila yon para ipakita ang intensity, tapang at emotional energy. Pang-intimidate talaga sa kalaban. Pero hindi naman required na galit ang muka. Depende sa okasyon. May haka na solemn lang o normal lang ginagawa tulad sa weddings, funerals o mga welcoming ceremonies. From Joseph Proca, pwede po ba maging head coach ang babae sa NBA? Oo, pwede at posible ang babae maging head coach sa NBA. May mga babae na sa coaching staff ng NBA pero ngayon wala pang opisyal na full-time female head coach. Pero may pagkakataon ding naging acting head coach si Becky Hammon, isang assistant coach ng San Antonio Spurs nang na-eject ang head coach nila na si Coach Greg noong 2020. Pero hindi ito full appointment. Ilan pang assistant coaches ay sina Brittany Donaldson ng Atlanta Hawks, Lindsay Harding ng Los Angeles Lakers, at basta madami yan sila. So pwede o may possibility na someday may maging head coach sa kanila. At suportado naman yan ng NBA. Ayon nga kay Adam Silver, wala dapat discrimination dahil lang sa babae ka. Ang mahalaga lang, talent, knowledge at passion sa laro. Next, from Mark Christian, bakit walang NBA team na hindi USA at Canada? Parang ang hirap naman kung may Asia na NBA team o Europe o Africa. Madaming reason. Bibigyan kita ng 40. Una, logistics o travel. Pag sobrang layo ng team, good luck sa 82 games. 41 na road games at yung kalaban nyo nadadayo sa inyo every laro. Jetlag malala. Imagine yung 12 to 16 hours na biyahe. Ang hirap nun sa scheduling. Tsaka ang gastos nun. Isa pang problema, time zone. Halimbawa, Asian team ang sinali mo doon. Ang awkward nun sa oras sa US. Tsaka baliktad ang araw at gabi natin sa kanila. Kung live game dito sa Pinas ay 7pm, alas 3 ata ng madaling araw yun sa US. Wala gaanong manonood doon at pwedeng maapektuhan ang TV rights na pangunahing source ng kita ng NBA. Basta madaming magiging problema. At last, from Gael Jabaybay, required ba talaga na ilagay sa likod ng jersey ang apelyido? Kay Neney, nickname lang ata yon. Oo, required yung last name. Kung may nakikita kang nickname, mga special occasions lang yon like King James, The Truth, o kahit noong 2020. Yung para sa social justice. Pero kung walang special occasions, kailangan talaga ang surname ang nasa jersey. Pero yung kay Neney, yes, nickname niya yon dahil ang pangalan niya talaga ay Maybinir Rodney Hilario. Pero opisyal niya kasing pinapalitan yung pangalan niya ng Neney. So parang hindi niya na nickname yon. Legal name niya na yon dahil may legal paperwork siyang inayos para opisyal siyang maging Neney at mailagay niya yon sa jersey niya. Sa Brazil kasi, common sa mga athlete, especially sa soccer players na may single memorable name like Neymar, Ronaldo, Kaka, Neney at iba pa.
Pero sa NBA 2K dati, minsan makikita mo pa din yung name niya na Nene Hilario. So yun, palike naman ang video kung natripan mo at paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Trivias.